you doing in my fucking barrio? Si te queda algo de cara. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita kay Diego Paulo, isang kilalang drug lord na kakarating lamang sa kanyang marangyang mansyon sa Colombia. Mahigpit ang seguridad sa buong bahay, at may mga armadong gwardyang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng kanyang ari-arian. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Diego sa kanyang silid kasama ang isang babae upang makipagpalakpakan. Ngunit bago pa tuluyang tumayo ang kanyang alaga, isang misteryosong sniper ang matyagang umasinta sa kanya mula sa malayong distansya. Sa isang iglap, isang bala ang tumagos sa salamin ng kanyang silid at eksaktong tumama sa kanyang ulo, dahilan upang agad siyang mawalan ng buhay. Samantala sa Virginia, isang dating marine ang nagpapalipas ng gabi sa loob ng isang motel habang nilulunod ang sarili sa alak. Habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan ng kanyang dating squad, unti-unti niyang naalala ang mga kasamahang hindi na nakabalik mula sa digmaan, pati na rin ang matinding trauma na iniwan ng kanyang mga karanasan sa labanan. Dahil sa bigat ng kanyang pinagdadaanan, kinuha niya ang kanyang baril at nagpas siyang wakasan na ang sarili niyang buhay. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang kanyang libing, kung saan labis na nagluksa si Master Sergeant Brandon, isa sa kanyang dating kasamahan. Hindi niya maintindihan kung paano nauwi sa ganoong trahedya ang isang sundalong minsang itinuring na alamat. Ang kanyang kaibigan na si Major Miller ay ipinaalala sa kanya na ang trabahong pinili nila ay hindi lamang sumisira sa katawan ng isang sundalo, kundi pati na rin sa kanilang isipan. Dahil dito, napaisip si Brandon kung darating din ba ang araw na matutulad siya sa kanyang yumaong kaibigan. Ngunit wala siyang gaanong oras para magmuni-muni dahil ipinaalam ni Miller na meron na naman siyang bagong misyon. Kailangan niyang bumiyahe patungong Colombia upang tulungan ang DEA sa isang napakahalagang operasyon. Dahil sariwa pa ang kanyang pagdadalamhati, tumanggi si Brandon sa alok, ngunit hindi siya binigyan ni Miller ng pagkakataong umatras at inutusan siyang pumunta sa naghihintay na sasakyan, na direktang maghahatid sa kanya sa pribadong eroplano ng ahensya. Makalipas ang ilang oras, nakarating na si Brandon sa Colombia, at ang driver na sumundo sa kanya ay halatang labis ang paghanga sa kanya, dahil kilalang kilala si Brandon bilang isa sa pinakamahusay na elite sniper. Nang makarating sila sa National Police Headquarters, ipinakilala sa kanya si Santiago, ang opisyal na magsisilbing kanyang observer, at si Captain Garza, ang namamagitan sa pagitan ng Colombian National Police at ng American DEA. Doon din niya muling nakasama si Master Gunnery Sergeant Beckett, na lumalabas na tatay din ni Brandon. Bagamat halatang masaya silang magkita muli, nanatili silang propesyonal at tinawag ang isa't isa gamit ang kani-kanilang ranggo. Sa pagsisimula ng briefing, ipinaliwanag na ang pangunahing target nila ay si Morales, ang makapangyarihang pinuno ng isang kartel sa Colombia. Hawak ng kanyang empire ang halos 60% ng mga rutang ginagamit sa pagpupuslit ng kontrabando patungo sa border ng Estados Unidos, at kilala rin siya sa pagre-recruit ng mga batang lansangan upang gawing mga tauhan ng kanyang sindikato. Sa loob ng 10 taon, walang sino man ang nakakita kay Morales, at tila imposible ring matunton ang kanyang malawak na criminal network. Ngunit ngayon, kumpirmadong nagbalik na siya matapos sunod-sunod na matagpo ang patay ang kanyang mga karibal, kabilang ang lalaking pinaslang habang nasa jacuzzi. Dahil sa napakahirap na anggulo ng pamamaril, naniniwala ang mga awtoridad na isang dating military sniper ang may gawa nito. Pinaghihinalaan din nilang si Morales mismo ang umupa sa sniper upang isa-isang dispatsahin ang lahat ng kanyang kalaban. Ayon sa pinakahuling impormasyon, inaasahang pupunta si Morales sa kanyang bukirin anumang oras, kaya nais ng mga agent na magsilbing backup si Brandon sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tumanggi si Brandon dahil ayaw niyang mag-babysit ng ibang operatiba. Biglang uminit ang talakayan hanggang sa dumating si Agent Kate ng DEA, na galit dahil sinimulan ang briefing nang wala siya, gayong siya ang namumuno sa operasyon. Dala niya ang lahat ng impormasyong nakalap tungkol sa bukirin ni Morales upang pag-aralan ng buong grupo. Nais niyang malaman kung seseryosohin ba ni Brandon ang misyon, at inamin ni Brandon na hindi niya gusto ang ganitong klaseng assignment, ngunit nangako siyang susundin ang lahat ng utos. Kinabukasan, ang mga DEA agent ni Kate, kasama ang mga pulis ni Garza, ay palihim na lumapit sa farm, habang sina Brandon at Santiago naman ay nagtago sa kagubatan upang magsilbing sniper support. Samantala, pinapanood naman ni Beckett ang live transmission sa opisina, nang samahan siya ni Agent Samson mula sa Homeland Security.
Nag-aalala siya na sina Beckett at Kate ay nagsasayang lang ng oras at pera sa intel na hindi pa naman nakumpirma. Kalaunan, ipinarada ng koponan ang kanilang truck mula sa ligtas na distansya, at dahan-dahang lumapit on foot, habang ginagamit ang mga puno bilang cover. Pagkatapos makatanggap ng hudyat mula kay Beckett, sabay-sabay na sinalakay ng grupo ang bahay at sinipa ang pangunahing pinto. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang nakatagong bitag ang na-activate at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Halos lahat ng operatibang nasa unahan ay agad na nasawi, habang ang mga nasa likuran lamang ang nakaligtas. Isa sa mga nakaligtas ay si Captain Garza, ngunit agad siyang tinamaan ng bala sa binti mula sa sniper na inupahan ni Morales. Nang makita ito, si Kate, na nagtatago sa likod ng isang tractor, ay nagpas siyang pumunta sa kanya upang tulungan siyang makatakas, ngunit sa sandaling kunin niya ang opisyal, muling nagpaputok ang sniper at napatay si Garza on the spot. Dahil sa putok na yun, natunton ni Brandon ang kinaroroonan ng kalaban at mabilis na gumanti ng putok. Sa kasamaang palad, nakaiwas ang sniper sa huling sandali at mabilis na tumakas bago pa muling makapagpaputok si Brandon. Pagbalik nila sa headquarters, galit na galit si Agent Samson at humingi ng paliwanag sa kung ano ang nangyari. Sa huli, nakarating sila sa konklusyon na may nagpalabas ng lihim na impormasyon mula mismo sa hanay ng pulisya. Idinagdag din ni Brandon na hindi talaga si Garza ang pangunahing target ng sniper. Sinadya lamang nitong barilin si Garza sa binti upang mapilitang lumabas si Kate sa kanyang pinagtataguan dahil siya talaga ang kanyang target. Pumalya lamang ang ikalawang shot ng sniper dahil aksidenteng natakpan ni Garza si Kate, kaya siya ang tinamaan sa halip na ang tunay na target. Nais ni Samson na tuluyan ng kanselahin ang operasyon, ngunit tumanggi si Kate na sumuko nang hindi man lang lumalaban. Habang tumatagal ang kanilang pagtatalo, namagitan si Brandon at nagmungkahi ng isang kasunduan. Humingi siya ng 48 oras upang matunton ang kinaroroonan ng kalaban, at kapag nabigo sila sa loob ng itinakdang oras, sa kanila tatanggapin ang utos na tuluyan ng wakasan ang misyon. Pagkatapos ng meeting, binalaan ni Beckett si Brandon na malamang ay nakilala na siya ng kalabang sniper matapos ang kanilang palitan ng putok sa bukirin, kaya pinayuhan niya siyang mag-ingat. Pagkatapos nito, nagtungo si Brandon sa DEA safe house sa Las Cruces, kung saan pansamantala siyang mananatili habang isinasagawa ang misyon sa Colombia. Samantala, ang sniper na inupahan ni Morales na kilala sa alias na El Diablo, ay nagtitiktok kasama ang kanyang kasintahan, nang makatanggap siya ng isang mahalagang tawag, na ipinaalam sa kanya na sina Kate at Brandon ay kasalukuyang nananatili sa DEA safe house. Dahil nabigo si El Diablo na patayin ang dalawa sa nakaraang operasyon, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang itama ang kanyang pagkakamali. Habang nagbabasa si Brandon ng isang artikulo tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating kasamahan, napansin niya ang ulat na nagsasabing dumarami ang mga sundalong nagdurusa sa matinding trauma at iba't ibang sakit sa pag-iisip matapos ang kanilang serbisyo. Hindi nagtagal, dumating si Kate upang magpasalamat sa suportang ibinigay niya sa meeting. Inamin din niyang hirap na hirap siyang tanggapin ang pagkamatay ni Garza, dahil yon ang unang pagkakataong may namatay siyang tauhan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Habang pinag-uusapan nila ang nangyari, kapwa sila nakaramdam na may kakaiba sa pamamaril kay Garza. Ayon kay Brandon, halos imposibleng maisagawa ang ganoong klaseng shot kung susundin ang normal na batas ng physics. Ipinaliwanag ni Kate na ang tunay niyang pakay ay si Morales, hindi ang sniper na si El Diablo, ngunit mabilis siyang kinontra ni Brandon at sinabing ang sobrang pagtutok niya sa cartel boss ang dahilan kung bakit marami ng buhay ang nawala. Nang masaktan sa sinabi ni Brandon, agad na umalis si Kate at humagulgol sa pag-iyak pagpasok niya sa elevator dahil si Garza ay matalik niyang kaibigan, at guilty siya sa pagkamatay nito. Samantala, ipinagpatuloy ni Brandon ang kanyang pagsasaliksik tungkol sa mga bagong uri ng bala at regular na kinukumusta ang pagbabantay ni Santiago sa pamamagitan ng radyo. Sa kabilang banda, nagtungo si Kate sa isang sikat na bar upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang stress. Doon, napilitan siyang gumamit ng dahas laban sa isang lalaking hinawakan ang kanyang puwet. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Carlos, isang pari na kilalang mahal ng komunidad dahil sa kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Naniniwala si Carlos na halos imposibleng talunin ni Kate ang isang napakadelikadong tao tulad ni Morales, kaya pinayuhan niya siyang itigil na ang operasyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Kate na sumuko, kaya nagpa siya si Carlos na ibahagi ang kaunting impormasyong alam niya na maaaring makatulong sa kanilang misyon. Ayon kay Carlos, ang sniper ay kilala sa alias na El Diablo,
At dahil inupahan siya ni Morales, malaki ang posibilidad na alam niya ang lokasyon ng pinagtataguan ng cartel boss. Bago sila maghiwalay, nangako si Carlos na makikipag-ugnayan kay Kate kung may iba pa siyang impormasyong malalaman. Samantala sa DEA safe house, biglang nagradyo si Santiago kay Brandon matapos niyang mapansin ang isang kahina-hinalang kilos sa malayo, kaya agad namang umakyat si Brandon sa bubong dala ang kanyang sniper rifle. Lumalabas na tama ang hinala ni Santiago, may isang sniper na nakapwesto sa di kalayuan. Sa katahimikan ng gabi, sina Brandon at El Diablo ay kapwa naghintay, bawat isa ay nakatutok sa kalaban at naghihintay kung sino ang unang magpapaputok. Si Brandon ang unang nagpaputok, ngunit mabilis na nakaiwas si El Diablo, bago gumanti ng putok. Habang umiiwas si Brandon at nagtago sa likod ng isang pader, nagpasya siyang manatili doon ng kaunting sandali, umaasang mapapaniwala nito si El Diablo na patay na siya. Kinaumagahan, na-recover ng grupo ang bala na ginamit ng sniper at agad nila itong ipinakita kay Major Miller sa pamamagitan ng video call. Matapos itong suriin, ipinaliwanag ni Miller na isa itong smart bullet na gumagamit ng laser-guided technology, kaya nagagawa nitong baguhin ang direksyon ng paglipad habang nasa himpapawid. Idinagdag din ni Miller na hindi talaga ligtas ang kanilang safe house, na lalo lamang nagpatunay sa matagal ng hinala ni Brandon. Pagkatapos ng meeting, nangako si Agent Samson na makikipag-ugnayan siya sa CIA upang mailipat sila sa isang mas ligtas na taguan. Samantala, si Morales ay nasa kanyang safe house, busy sa pakikipaglaro sa mga miyembro ng kanyang sindikato. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa kanyang opisina upang tawagan si El Diablo, ngunit nagulat siya nang makitang naghihintay na ito sa kanyang upuan. Humingi si El Diablo ng kabayaran para sa lahat ng karibal na pinaslang niya, ngunit tumanggi si Morales dahil hindi pa niya napapatay sina Kate at Brandon. Dahil dito, pinalayas niya si El Diablo at iginiit na hindi na niya ito kailangan. Kinabukasan, bumiyahe sina Kate at Brandon patungo sa bago nilang safe house habang may kasamang police escort. Habang nasa daan, nakatanggap si Kate ng tawag mula kay Carlos na nagsabing natuklasan niyang may kasintahan si El Diablo. Agad niyang ipinadala ang address nito, ngunit nagbabala rin siya na kontrolado ng mga tauhan ni Morales ang buong lugar. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Kate na na-realize niyang hindi talaga interesado si Brandon sa kabuoang operasyon. Ang gusto lang niyang habulin ay si El Diablo upang mapatunayan kung gaano talaga ito kahusay bilang sniper. Inamin ni Brandon na tama siya, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang araruhin ng isang malaking truck ang kanilang sasakyan. Mabilis na lumabas ang mga armadong tauhan ni Morales mula sa truck at pinaulanan sila ng bala. Gumanti ng putok si Brandon kasama ang mga pulis na nagbabantay sa kanila, habang si Kate naman ay tumakbo upang humanap ng ligtas na mapagtataguan. Matapos ang matinding bakbakan, napatay nila ang lahat ng kalaban, ngunit kapalit nito ang buhay ni Santiago, na nasawi sa engkwentro. Nang mapansing nawawala si Kate, binalikan ni Brandon ang kanilang sasakyan at nakita ang cellphone nitong naiwan sa upuan. Samantala, pagdating ni Kate sa naturang lugar, agad niyang napansing maraming armadong lalaki ang lihim na nagmamasid sa kanya. Kumatok siya sa bahay ng tamang address at nakilala ang kasintahan ni Morales na si Maria, na agad na sinubukang isara ang pinto nang ipakita ni Kate ang kanyang badge. Sinubukan siyang pigilan ni Kate, ngunit nakuha nito ang atensyon ng lahat ng mga thugs na mabilis na pumalibot sa kanya. Sinamantala ni Maria ang pagkakataon at itinulak si Kate palayo, dahilan upang madali siyang mahuli ng mga armadong tauhan ng cartel. Agad na sumiklab ang bakbakan sa pagitan ni Kate at ng mga tauhan ni Morales. Bagamat nagawa niyang makapagpatama ng ilang suntok, nanaig pa rin ang dami ng kanyang mga kalaban at tuluyan siya nitong pinin sa may pader. Habang papalapit ang mga armadong lalaki upang lasahan siya, biglang dumating si Brandon at pinaulanan ng bala ang mga ito. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ng cartel, ngunit may isang nakatakas sakay ng ninakaw na motorsiklo. Samantala, nahuli ni Kate ang huling natitirang kalaban at handa na sana niya itong patayin, ngunit bigla siyang tinutukan ng baril ni Maria upang pilitin siyang pakawalan ang lalaki. Sa kabutihang palad, sinurpresa ni Brandon si Maria mula sa likuran at ang distraction na ito ang nagbigay pagkakataon kay Kate na disarmahan siya. Kinuha rin ni Kate ang locket ni Maria mula sa kanyang leeg, at sa loob nito ay may larawan nila ni El Diablo. Agad na ipinadala ni Brandon ang larawan ng locket sa kanyang ama upang maipasuri ito sa facial recognition database software. Kasabay nito, ipinaalam din niya na naambush sila kanina, isang malinaw na senyales na may espiya pa ring naglalabas ng kanilang mga lihim. Hanggat hindi nila nalalaman kung sino ito,
napagpasyahan ni na Brandon at Kate na wag nang tumuloy sa itinakdang safe house, at sa halip ay magtago muna sa ibang lugar nang hindi ipinapaalam kahit kay Beckett ang kanilang kinaroroonan. Samantala sa headquarters, lalong nabalisa si Agent Samson at inakusahan si Beckett na binibigyan niya ng labis na kapangyarihan ang kanyang anak sa operasyon, ngunit hindi siya pinansin ni Beckett. Sa huli, dinala ni Kate si Brandon sa dati niyang komunidad upang pansamantala silang maitago ni Father Carlos habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Hindi na ikinagulat ni Father Carlos ang balitang may mga tauhan si Morales sa loob mismo ng pulisya. Ayon sa kanya, napakarami nitong koneksyon sa mga makapangyarihang tao, at maging ang maliliit na kriminal sa lugar ay tinitingala rin siya. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, na-realize ni Kate na kung sisirain nila ang buong network ni Morales, mapipilitan itong lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Dahil dito, ibinigay ni Carlos ang mga pangalan ng ilang taong konektado sa cartel. Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod na natagpuan ang mga bangkay ng mga tauhan ni Morales sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang ang kanyang pinagkakatiwalaang banker. Lahat ng ito ay lihim na ginawa ni Brandon, na isa-isang pinaslang ang bawat taong itinuro ni Carlos. Nang malaman ito ni Major Miller, agad niyang tinawagan si Beckett at sinabing tila nawawala na sa kontrol si Brandon, ngunit maging si Beckett ay hindi alam kung saan nagtatago ang kanyang anak. Isang gabi, kinausap ni Father Carlos si Brandon at hinayaan itong ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim. Ikinwento ni Brandon ang tungkol sa kanyang dating kasamahang Marine na nagpakamatay bago pa nagsimula ang kanilang misyon. Inamin din ni Brandon na natatakot siya na balang araw ay matutulad din siya rito. Dahil dito, ipinaliwanag ni Carlos na ang tanging paraan upang makalaya sa mga sugat na iniwan ng digmaan ay ang matutong patawarin ang sarili sa mga nagawang kasalanan. Samantala, napilitan si Morales na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, ngunit hindi upang sumuko, kundi ang magtungo sa bahay ni Maria upang hanapin si El Diablo. Dahil sunod-sunod nang napapatay ang kanyang mga tauhan, desperado na siyang mapigilan si Brandon. Kaya naman, binayaran niya ng buo ang lahat ng utang niya kay El Diablo at nangakong dodoblehin pa ang kanyang kabayaran kapag tuluyan na niyang napatay si Brandon. Makalipas ang ilang oras, muling nag-usap sina Agent Samson, Beckett at Major Miller upang pag-usapan ang mga bagong impormasyong natuklasan nila tungkol kay El Diablo. Lumabas sa kanilang investigasyon na ang tunay nitong pangalan ay Enrique, isang dating military sniper mula sa Venezuela. 9 na buwan na ang nakalipas nang pumasok siya sa Colombia, ngunit tuluyan siyang nawala sa radar matapos makatawid sa border. Dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon, iginiit ni Samson na alisin na sina Brandon at Kate sa operasyon, ngunit tumutol si Miller at sinabi na sa kasalukuyan, silang dalawa ang may pinakamalaking ambag sa misyon kumpara sa iba pang agent. Samantala, binayaran ni El Diablo ang isang residente sa komunidad upang alamin kung saan nagtatago sina Brandon at Kate. Sa pamamagitan nito, nalaman niya ang koneksyon nila kay Father Carlos. Kalaunan ng gabing yun, nakatanggap si Kate ng mensahe mula umano kay Carlos na nagsasabing magkita sila sa plaza ng 10:00 ng gabi. Ngunit nang subukan niya itong tawagan, hindi na ito sumasagot. Agad na napagtanto ni Kate at Brandon na isa itong bitag, kaya sa halip na dumiretso sa plaza, palihim silang pumasok sa isang gusaling nakaharap dito at tahimik na nagmasid sa paligid, naghihintay ng anumang senyales na maaaring magturo sa kinaroroonan ni El Diablo. Makalipas ang ilang oras, may dumating na truck sa parke, at nakilala ni Kate ang mga lalaking lumabas dito bilang mga tauhan ni Morales mula sa lugar ni Maria. May ginawa ang mga ito sa likod ng truck bago tuluyang umalis, at nang umusad ang sasakyan, laking gulat ni Brandon at Kate nang makita si Father Carlos na nakagapos sa isang puno sa gitna ng parke. Gusto siyang sagipin ni Kate, ngunit pinigilan siya ni Brandon at ipinaalalang yun mismo ang bitag na inihanda ni El Diablo para palabasin sila. Upang mailigtas si Father Carlos, nagpa siya si Brandon na barilin ang lubid na nakagapos dito. Ngunit sa unang shot, bahagya lamang niya itong natamaan, sapat upang matunton ni El Diablo ang kanilang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, tumama ang ikalawang shot ni Brandon at tuluyang naputol ang lubid na nakagapos kay Father Carlos. Ngunit bago pa sila tuluyang makatakas, agad na nagpaputok si El Diablo, dahilan upang mapilitang umatras sina Brandon at Kate. Dahil sa matinding galit nang makitang nabigo ang kanyang plano, ibinaling ni El Diablo ang kanyang shot kay Father Carlos at walang awang pinaslang ito bilang paghihiganti. Kinabukasan, nagtipon ang buong bayan upang magbigay ng huling parangal sa minamahal na pari, kabilang sina Kate at Brandon.
Habang nakatayo sa likuran ng mga tao, napansin ni Brandon ang lalaking nakatakas noon sakay ng motorsiklo, at agad niya itong hinabol hanggang sa tuluyan niya itong madakip. Noong una, tumanggi ang lalaki na magsalita, ngunit nang ipaalala ni Brandon na si Morales ang responsable sa pagkamatay ng minamahal nilang pari, tuluyan itong napaiyak dahil minsan din siyang tinulungan ni Father Carlos noong palaboy pa lamang siya sa lansangan. Nang mangako si Brandon na bibigyan siya ng DEA ng witness protection, pumayag ang lalaki na ibunyag ang lokasyon ng pinagtataguan ni Morales. Dahil sa impormasyong yun, mabilis na natunton at naaresto ng grupo ni Agent Samson ang cartel boss. Matapos maaresto si Morales, itinakda siyang dalhin sa Miami upang litisin sa isang federal na hukuman ng Estados Unidos. Gayunpaman, nagbabala si Brandon na malamang ay susubukan ni El Diablo na pigilan si Morales bago pa ito makarating sa korte upang hindi nito maisiwalat ang kanilang mga lihim. Lumalabas na tama nga ang kanyang hinala dahil makalipas lamang ang ilang araw, lihim na nakapasok si El Diablo sa Estados Unidos gamit ang isang pekeng pasaporte. Matapos makalusot sa immigration ng walang anumang problema, agad na nakipag-ugnayan si El Diablo sa kanyang supplier ng mga espesyal na bala, na may nakahanda ng sasakyan na puno ng mga bagong armas upang magamit niya sa susunod niyang misyon. Samantala sa Homestead Air Reserve Base sa Florida, sinalubong ni Brandon, Kate at Beckett ang pagdating ni Morales, na inihatid sakay ng isang federal chopper. Kaagad silang nagpulong kasama si Major Miller upang paghandaan ang inaasahang pag-atake ni El Diablo habang inililipat si Morales patungong Miami. Sa meeting, ibinunyag din ni Miller na ang mga smart bullet na ginagamit ni El Diablo ay nawawala mismo sa imbakan ng DEA. Dahil dito, malinaw na ang taong naglalabas ng lihim na impormasyon ay hindi mula sa Colombian Police, kundi nasa loob mismo ng kanilang sariling ahensya. Nang dumating si Agent Samson upang tumulong sa operasyon, ipinaliwanag ni Brandon ang kanilang plano. Magpapadala sila ng isang convoy na may kasamang sasakyang may peking Morales na nakasuot ng hood upang magsilbing pain kay El Diablo upang malaman ang kanyang lokasyon. Samantala, ang tunay na Morales ay dadalhin sa isang hiwalay na van na magmumukhang ordinaryong sasakyan ng laundry service. Habang sina Brandon, Kate, Miller at Samson ay pumwesto na sa bubong ng isang gusali upang bantayan ang paligid, ang convoy ay nagsimula ng bumiyahe, kung saan naghihintay na ang isang grupo ng mga kriminal. Ngunit sa halip na ang pangunahing convoy ang atakihin, ang grupo ng mga armadong kriminal ay biglang sumunod sa laundry van na parabang alam na nila ang tunay na plano. Dahil dito, narealize ng grupo na may espiya pa ring naglalabas ng kanilang mga lihim upang subukang pigilan si Morales bago pa ito makapagsalita. Kasabay nito, tahimik ding naghintay si El Diablo sa tamang pagkakataon. Nang lumitaw ang laundry van, agad niya itong binaril upang mapilitang huminto. Kasabay nito, lumabas ang mga armadong tauhan at pinaulanan ng bala ang sasakyan. Isa-isang pinabagsak ni Major Miller ang mga armadong lalaki, ngunit upang matiyak na walang makakaligtas, muli pang nagpaputok si El Diablo sa van. Sumabog ito, at dahil sa pagsabog na yun, tuluyan nang natunton ni Brandon ang eksaktong lokasyon ng sniper. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sa isang napakatumpak na shot, tuluyan niyang napatay si El Diablo, na siyang nagwakas sa kanilang matagal ng tunggalian. Target down. Habang nagpapatuloy ang convoy patungong Miami, nabunyag ang mas malaking sorpresa. Ang lalaking nakasuot ng hood sa convoy ay ang tunay na Morales, habang ang sumabog na laundry van ay walang laman at kinokontrol lamang gamit ang remote control bilang pain. What the hell is this? It's called a decoy, John. Remote control vehicle. Kaagad namang inaresto ni Kate, Brandon at Miller si Agent Samson, matapos mapatunayang siya ang matagal ng espiya na nagbibigay ng impormasyon kina Morales at El Diablo. Sinubukan pa niyang itanggi ang lahat, ngunit nahack na ng IT team ni Miller ang kanyang cellphone. Bagamat gumagamit siya ng mga peking pangalan sa mga mensahe, sapat na ang aktwal na pangyayari upang mahuli siya sa akto. Sa huli, umamin si Samson na matagal na siyang nakikipagsabuatan kay Morales dahil naniniwala siyang ito ang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang isang mas malaking banta. Hindi matanggap ni Kate na napakaraming inosenteng buhay ang nasayang dahil sa kanyang pagtataksil, kaya galit na galit niya itong sinuntok bilang paghihiganti para kina Garza at Father Carlos. Sa pagkakapatay kay El Diablo at pagkakaaresto kay Samson, tuluyan nang nabuwag ang malawak na sindikato ni Morales at matagumpay na natapos ang mapanganib na misyon. Matapos maaresto si Agent Samson, bumalik na si Major Miller sa Washington upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Samantala,
Napagtanto ni Beckett na sapat na ang lahat ng aksyon at panganib na kanyang hinarap sa buong buhay bilang sundalo. Dahil dito, nagpasya na siyang tuluyan ng magretiro. Bago sila maghiwalay, mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak na si Brandon bilang pasasalamat matapos nilang matagumpay na malampasan ang isa na namang napakadelikadong misyon. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Beckett na mahusay ang naging tambalan ni na Brandon at Kate, at bagay na bagay silang magkasama sa mga susunod pang operasyon. Sa huli, ipinakita na bagamat natapos na ang kanilang misyon, isa na namang bagong kabanata ang naghihintay sa buhay ni Brandon bilang isa sa pinakamahusay na sniper ng kanilang bansa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.